Ang lihim na harding. Noong isang maagang umaga ng Tagsibol, habang si Lito, isang batang 11 taong gulang na kilala sa kanyang mabuting puso, ay naglalakad pa uwi mula sa pagtulong sa kanyang kapitbahay na magtanim ng mga halaman sa kanilang bakuran, napansin niya ang isang maliit na daanan sa gitna ng makakapal na mga puno na hindi niya nakikita noon. Hindi alam kung bakit, ngunit may kakaibang tugtog sa kanyang puso na para bang inaanyayahan siya na pumasok. Dahan-dahan niyang tinahak ang daanan, at sa sandaling makalabas siya sa kabilang dako, hindi niya napigilan ang mapang-anga. Ito ay isang napakalawak na hardin na parang galing sa mga kwentong pangkabataan. Sa bawat sulok ng hardin ay makikita ang iba't ibang uri ng puno ng prutas mangga, papaya, saging, mansanas, ubas, at marami pang iba. Ang mga prutas ay napakalaki at makatas, na tila handa ng kainin kahit hindi pa hinog ay masarap na. Sa pagitan ng mga puno ay namumukod tangi ang napakaraming bulaklak na iba't ibang kulay pula, dilaw, asul, lila, at puti na naglalabas ng napakagandang bango na umaabot hanggang sa hangin. Kahit ang mga insekto at ibon ay tila mas masigla dito, ang mga bubuyog ay masigasig na naglalakbay sa mga bulaklak habang ang mga ibon ay umaawit ng magagandang kanta sa mga sanga. Sa gitna ng hardin ay umaagos ang isang malawak na sapa na tubig ay kasing linaw ng kristal. Makikita mo pa ang mga maliit na isda na naglalaro sa ilalim, at sa mga gilid nito ay nakatanim ang maliliit na halamang dagat na kumikinang kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Minsan pa nga ay may mga maliit na pulaka na tumatalon-talon sa mga dahon na nakabitin sa tubig, at tila sila ay naglalaro rin tulad ng isang bata. Sa dulo ng sapa ay matatagpuan ang isang maliit na kubo na gawa sa kahoy ngunit may mga bato sa paligid na kumikinang kapag sinisikatan ng araw. Mula sa loob ng kubo ay nagmumula ang mahinang liwanag at mahinang tugtog ng mga kwardes, na para bang may isang espesyal na musika na nagpapakalma sa lahat ng nakakarinig. Hindi mo maipagkakaila na may kakaibang kapangyarihan ang kabong iyon, parang ito ang puso ng buong hardin. Habang si Lito ay nakatitig sa kubo at nangangarap na makita ang loob nito, bigla siyang marinig ng isang mahinang boses na nagsabi, "Huwag kang lalapit ng masyado, bata." Lumingon siya at nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng damit na gawa sa dahon at balat ng puno, na may mahabang puting balbas at mga mata na parang alam ang lahat ng lihim ng mundo. Siya si Lolo Elias, ang tagapagbantay ng hardin. "Paano ka nakapasok dito, anak?" tanong ni Lolo Elias na may bahid ng ngiti sa kanyang mukha. "Hindi ko po alam, Lolo. Nakita ko lang po yung daanan at napadpad ako rito," sagot ni Lito ng mahinahon, dahil kahit na bago siya sa matanda, naramdaman niya na mabuti ang kalooban nito. "Hindi basta-basta makakapasok dito ang sinumang tao," paliwanag ni Lolo Elias. "Ang hardin na ito ay lihim na paraiso na tanging mga taong mabuti ang kalooban lamang ang makakakita at makakapasok. Ito ay nilikha para protektahan ang mga biyayang ibinibigay ng kalikasan, at para ipaalala sa mga tao kung gaano kaganda ang mundo kung tayo ay magiging mabuti sa isa't isa at sa kalikasan." Sinabi ni Lolo Elias kay Lito na pwede siyang bumalik sa hardin kahit kailan, basta't panatilihin niya ang kanyang mabuting puso at hindi ibubunyag ang lihim nito sa sino mang hindi karapat-dapat. Binigyan pa siya ng Lolo Elias ng isang mansanas na mas masarap kaysa sa anumang mansanas na natikman niya noon, at tinuruan pa siya ng mga paraan para alagaan ang mga halaman at hayop. Mula noon, tuwing may pagkakataon, pumupunta si Lito sa hardin. Tinulungan niya ang Lolo Elias na alagaan ang mga puno at bulaklak, at minsan pa nga ay nakita niya ang loob ng kubo, doon ay may mga libro tungkol sa kalikasan at mga gamit na ginamit para pangalagaan ang hardin mula pa noong unang panahon. Isang araw, nang siya ay naglalakad pa uwi mula sa hardin, nakita niya ang kanyang kaibigan na si Myla na umiiyak dahil nawawalan sila ng pagkain sa bahay. Hindi na nagdalawang isip si Lito, kumuha siya ng maraming prutas mula sa hardin, na pinahintulutan siya ni Lolo Elias, at ibinigay kay Myla. Nang tanungin siya ni Myla kung saan niya nakuha ang mga prutas, ngumiti lang siya at sinabi na may isang espesyal na lugar na handang tumulong sa mga taong nangangailangan. Hindi alam ni Lito kung kailan muli niyang makikita ang hardin kung sakaling siya ay lumaki, ngunit alam niya na ang karanasang iyon ay hindi mawawala sa kanyang isip at puso. Ang lihim na harding paraiso ay naging bahagi na ng kanyang buhay, isang paalala na ang kabutihan ay may sariling gantimpala, at may mga bagay sa mundo na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan.